yung hayop na Marcos na bata? Sandro. Kupal ka. Hindi may lilimin yung senior na Marcos. So, hindi dahil kay Digong. Ang dami ng dumaan na presidente. Cory. Anak ni Cory. Ramos. Estrada. Ramos. Arroyo. Gloria. Arroyo. Hindi na ipalibing yung hype na si Marcos. So, kayo yung mga trolls, yung mga masasamang intention, mga fake news kayo. Fake you. Nagpapakawiti siya eh. Tipong nagpapakakul. Mahilig magpakul. Mahilig ka bang magpakul, Ortega? Kumusta ko kayo lahat dyan, mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga mga kababayan, dito sa video na to. Pagka yung mga OFW na ho natin ang nagsalita at binakbakan itong administrasyon na to, kailangan na humaalarma at pakinggan nitong si Marcos Jr. ang saloobin ng ating mga kababayan. Pero bago ho ang lahat ng yan, napanood nyo ho yung ating intro, di ba? Galit na galit itong si Sir Sandro Marcos, Claire Castro, Franz Castro, Lisa Araneta Marcos, Tamba, Bangag, lahat to, binalagbag niya. Kaya naman, panigurado, marami na naman hong matutuwa sa ating mga kababayan, ha? Dahil dumarami na ho yung mga ordinaryong Pilipino na naglalabas ng saloobin dito sa administrasyon na to. Isang like at isang subscribe. Pasay na ho tayo dyan. At sa mga nag-comment sa ating mga nakalipas na video na kung saan nanghihingi ho sila ng sombrero, huwag ho kayo mag-alala. Mabibigyan ho kayo lahat. Tiwala lang, ika nga. Napakarami. Sa isang video, kulang-kulang mga nasa 500 katao nanghihingi ng nanghihingi ng sombrero. Pipili lang ho tayo, ha. Hindi ho tayo makakapagbigay ng ganong karami. Pipili lang ho tayo ng papadalhan natin ng mga sombrerong nabigay sa atin. Ang dami nyo naman. Pili lang ho tayo, pero mas mainam na nakasubscribe ho kayo para at least, di ba? Nakasubscribe kayo, automatic kasama na ho kayo sa ating mga pagpipilian. Meron pa nga, naglalagay na kagad ng address. Huwag nyo ilagay yung address nyo, delikado ho yan. Basta subscribe lang at ilike ang video, okay na ho tayo dyan. Ayun na nga, rekta na ho tayo dito kay Sir. At maya-maya ho mga kababayan, pagkatapos ho nitong video na to, pupuntahan ho natin itong si Ortega. Ito kasi si Ortega, kung gusto mong magmura, diretsuhin mo na kami. Wala namang problema kung murahin mo yung mga vlogger ni Tatay Digong, yung mga DDS supporter. Okay lang yun. Walang issue sa amin yun. Sa inyo lang naman may issue yung mga nagmumura sa atin, wala namang problema. Kung dyan mo na i-express, dyan mo na ilalabas ang saloobin mo, nasa sa iyo yun. Pero hanggat maaari tayo dito sa PH Update, sinusubukan ho nating hindi magmura. Pero pagka hindi na ho talaga kinakaya, wala ho tayong magagawa. Talagang kung sobra na ho yung mga pinaggagawa, talagang di na ho natin mapigilan yung emosyon natin. Pagka ho napamura tayo, ayun, ibig sabihin, di na ho natin nakontrol. Pero pagka hanggat kayang kontrolon, kinokontrol ho natin, ha? Rekta ho muna tayo dito kay, dito kay Sir. Eto, dito ho. At kung sino man, ang gumawa dito sa larawan na to, wala namang ganyan, ha? Grabe naman kayo, Nung isang araw, black eye itong si Lisa. Ngayon naman, ginawa nyo ng ganyang larawan itong si Marcos Jr. Eto na ho, rekta na ho tayo dito sa kababayan nating OFW yung nagsalita. Kaugnay sa mga kapalpakan ng administration itong si Marcos Jr. Ito yung mga video na pinipilit ng algorithm na hindi lumabas. Kung makita naman nung mga nasa PCO, rinireport po kagad na kesyo disinformation, kesyo fake news yung mga video na yan. Kaya hanggat maaari ho, hanggat na-access nyo pa ho itong mga ganitong klaseng video, i-share nyo na ho sa ating mga kababayan, especially yung mga OFW, para makita ho ng mga mahal nyo sa buhay, kung ano nga ba ang totoong nangyayari sa Pilipinas, kung ano nga ba ang saloobin ng ating mga kababayang OFW. Heto, rekta ho tayo dito, okay? Punta tayo dito kay Tambaloslos. Si Romualdez talaga, number 1 talaga na kawatan. Siya! Entrada pa lang. Punta tayo kay Romualdez, kay Tambaloslos. Number 1 na kawatan, anak ng tokwa, hindi man ho yung kurap Yung description ng mga kababayan natin dito kay Tamba, kawatan talaga, anak ng tokwa. Kahit hindi uutos ni Bangag, Gumagawa siya. siya gawa ng sariling desisyon ito si Tambaloslos para kupitin ang, tingnan mo, ngayon lang nangyari ang mawawala ng pundo ang PhilHealth Fund. Nawala ng pundo kasi inilipat nila doon kasi malapit
ng eleksyon, gagastusin nila sa eleksyon ang funds na yan. Ay, sa mga nanghihingi ho pala, no, hindi ko ho to maipamimigay kasi isa lang din ho ang nabigay sa atin. Binigay lang ho sa atin to. Ngayon, subukan ho nating magpa-print ng ganitong t-shirt at yun ho ang ating ipamimigay. Pero hindi ho natin pwedeng ipamigay ito, mga kababayan. Kaya nagkaroon ng impeachment kay Sara. Kasi ang involved dyan, 150 million. 150 million kada pipirma sa impeachment. Grabe, no, mulat na mulat yung ating mga kababayan kung ano talagang nangyayari sa ating bansa. No? Ibang klase, oh. Pagka yung mga ordinaryong Pilipino, ganyan na ho ang mga sinasabi sa pamahalaan, kailangan na ho siguro makinig nitong si Marcos Jr. Doon sa mga lumalabas na mga ganitong klaseng video. Pagka ho kasi inignore ho nila ito, pagka hindi ito ang kanilang inasikaso, kung paano maayos ang pananaw ng mga kababayan natin kung paano magpatakbo ng pamahalaan itong si Marcos Jr. Baka hindi ho matapos yung 3 taon, yung natitirang 3 taon itong si Bangag, baka hindi ho niya matapos. Sa tingin ho natin, baka malamang sa malamang hindi niya ho matatapos. Kasi ngayon, kada linggo, halos araw-araw nakakakita ho tayo ng mga ganitong klaseng video. Sa totoo lang. Ito ho, hindi mga kalye survey ito. Kumbaga naghuhuntahan lang ho sila sa karsada, nagtatanungan lang. Kumbaga, ano bang sa tingin mong kumusta naman ang pamahalaan ni Marcos Jr.? Hindi ho yung tara-tara nagbibilangan kung kanino ka ba, Team Duterte, Team ganito. Ngayon, yung mga naglalakad sa karsada, ganyan na hong iniisip nila dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Kaya sa tingin, sana pagpatuloy nila yung mga kapalpakan nila na yan para talagang maligwak na ho sila dyan, no? Kasi pagka naligwak na ho sila, siyempre, sino uupo dyan? Si VP Sara na. Kaya ang pera dyan sa impeachment na yan, ang involved talaga, pera. Pagka takbo sa kandidato, kahit nga kapatid, pagkakanulo dahil sa pera. Kaya kayo, mga kung congressman, bagay sa inyo natawag, kurakot congressman. Mga kurakot congressman na pumirma sa impeachment. Puro kayo kupal. Bakit ka mo? Kupal number 1. Malupit itong si Sir. Matindi ho. Kaya pinapakita niyo sa taong bayan. Ngayon alam na natin kung bakit wala na yung original copy nitong video na to. Ano na ho, tinake down na yung original copy. Kaya pakishare ho ng video na to para mas maraming makapanood sa ating mga kababayan kasi wala na ho yung original video. Kunyari pa kayo impeachment. Alam mo ba ang presyo ng impeachment? Magbabayad pa yan sa Senado, nagbayad sa Kongreso ng 150 milyon. Aakyat pa yan sa Senador. Mas mahigit pa ang bayad doon. Pag dumating nga ang impeachment na yan. So, siyempre, to clarify lang, sino ba yung mga congressman na kilala nyo? Grabe, no? Yung alam ho nila pagka merong impeachment, ang pumapasok sa utak ng mga kababayan natin, business ho talaga. Kaya yung sinabi nitong si senatorial candidate Norberto Gonzales na talagang negosyo yung impeachment na yan, hindi lang ho pala kumbaga hindi lang ho yung mga nasa loob ng politika, nasa loob ng pamahalaan, ang ganun ang pananaw nila sa diyan sa impeachment na yan. Pati yung mga ordinaryong Pilipinong nasa karsada, pati yung mga OFW, talagang nakikita nila yung impeachment na yan nitong si VP Sara para malumpo itong si VP para hindi makatakbo sa 2028 at business ho, talagang perahan, bayaran ho ng pirma at bayaran ho ng desisyon sa Senado. Pumirma at nabayaran. Yung si Dalipi. Tambalos-los. Alam mo na yan kung sino yan. Yan yung hayop na Marcos na bata. Sandro. Kupal ka. Tarantado, hindi may lilimin yung senior na Marcos. Kung hindi dahil kay Digong. Ang dami nang dumana presidente, Cory, anak ni Cory, Ramos. Estrada, Ramos, Gloria. Hindi na ipalibing yung hype na si Marcos. Grabe naman itong si Sir. Pambihira talaga, pagka naman nakakita ka ng ganitong video, di ba? Yun talaga, literal. Para dito kay Sandro, kay Charis, makinig ka. Dahil nakalimutan mo ata kung gaano natagal na buro yung lolo mo,
Diyan sa Paway, Ilocos Norte. Di ba diyan sa diyan sa Paway sila na ano, di ba, na binuro siya doon ng ilang taon, di ba? Hindi siya malibing-libing. Dahil kasi demanding itong pamilya na to, gusto nila sa libingan ng mga bayani, diktador naman, kurakot pa. Oh, kaya pag kung sakaling ligwakin niyang si Bangag at hukayin niyang ano na yan, wala ho tayong pakialam, di ho natin pipigilan. Nung una talagang nung nag-decision si Tatay Digong, suportado namin kayo eh. Ano naman? Sabi ni Tatay Digong libing, walang problema yan. Di ba? O ngayon, sige. Kahit hukayin yan, itapon yan, duro, wala kaming pakialam. Ng tokwa. Binwisit nyo pa talaga yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Kahit ito, real talk lang to. Hindi ho tayo, pagka kunyari ginagawa na, hinuhukay na nila. Baka nga hindi man natin i-content ay hinuhukay na, bahala kayo dyan. Pero para magbigay pa kami ng saloobin namin dyan sa mga labi nitong senior na to, wala ho tayong pakialam. Ganyan ho ang galit ng sambayan ng Pilipino ngayon dito sa pamilya na to. Kung dati nagagalit ng sambayan ng Pilipino dahil diktador, kurakot, human rights violator at kung ano-ano pa, ito isa lang kinagagalitan natin. Binudol ho sa bagay, nagpabudol naman si VP Sara. Linoko ho nila sambayan ng Pilipino. Binudol ho nila. Hindi ho nila tinupad ang kanilang mga pinangako nung nagdaang kampanya. Si VP Sara ngayon nakikita natin hanggat maaari sa abot ng kanyang makakaya, sinusubukan niyang tuparin yung kanyang mga pinangako nung panahon ng kampanya. Pero itong mama na to, ni subok, wala ho siyang ginagawa para maisa katuparan yung 20 pesos na bigas, 6 na milyon pabahay, continuity, diba? Independent foreign policy. Yan ang dahilan kung bakit ho siya naupo. Hindi sa ano pa mang kadahilan na Kesyo Marcos ka. Hindi ho. Dahil nangako ka na itutuloy mo yung mga magagandang naumpisahan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ho yun. Pagdating kay Digong, easy. Ipinalibing dahil tinuring kayong kainigan. Pero sa uli, palasubas kayo. Nako. Mga traidor. Yung pa. Yung ang dami yung pinakikialaman sa pan. Yung pan. Ang mainit itong yung PhilHealth. Pero galing na tayo doon. Pero dahil sa impeachment, lulubo ang pera dyan kasi ang senador, babayaran din yun eh. Kung 150 sa Kongreso ang bayad, ay pagdating ng Senado, hindi yan papayag sa 150. Aakyat yan, baka 250 million pa. Para ma-impeach isa. Sir, to clarify lang ulit, sino ho ba yung mga senador na kilala nyo at alam nyo na tumino mo doon sa... Ay, yung hayop na Hontiveros. Pabihira itong si Sir. Matindi o bumalagbag tong si Sir. Matindi o ang pagkakadescribe niya dito kay Hontiveros. Hayop daw ho siya. Anong klaseng hayop si Hontiveros, Sir? Pero niya, Coco Pimentel. Sasama yan. Kasi puro yung mukhang pera eh. Kaya pala sir, panay atat sila sa simula na daw yung impeachment agad. Oo, kasi pera involved yan. Sabi ni Kaka-Idol, nabigla nga ako sa sinabi agad na... Parang pinupush nila si Escudero na simula na agad daw yung ano. Ay, si Escudero, ganun-ganon yan. Kung patumba yan, kung saan ang paling Agos ng pera sa kanan. Doon yan po. Ito mga kababayan dito tandaan lang ho natin yung mga kasama natin dito sa laban na to, dito yung mga vlogger, yung mga taga-suporta, tandaan nyo ho. Dahil kung sakaling maupo na ho itong si VP Sara sa 2028, panigurado dahil walang mga prinsipyo at paninindigan yung mga yan, magbabaliktaran ho yan. Hindi naman ho mag-o-opposition yan. Hindi ho mag-o-opposition yung mga yan. Lagi lang ho admin yung mga walang yung vlogger na yan. Kung nasaan yung kaban, doon ho sila. Diba? Ngayong mga panahon na to, hindi ho yung mga dati nung una, kunyari, pagkapanalo ni Marcos, ayoko na. Ganito na ako. Puro conspiracy theory lang titirahin ko dito. Diba? Ganun lang sila diba? Maya-maya, nung nagdi-decline na yung approval at trust rating, pinatawag yung mga, mga kups na loyalista vlogger Ayun, wala pa rin silang silbi. Walang nangyayari sa approval at trust rating. By 30% ata na wala sa loob lamang ng ilang buwan. Punta, kung ang agos ng pera sa kaliwa, papaling yan doon. Ganyan yan, lalaro lang muna yan. Kunyari, hindi siya, ayaw niya na. Ayaw muna. Pero sa totoo niyan, oo, papataas ang presyo. Panahon ni Kuana, impeachment si Corona, 50 million ang usapan doon.
Per congressman. Nag-100 million. Hindi pa yun, hindi yung Vice President, ha? Supreme Court. Supreme Court Justice. How much more ang Vice President? Kung magkano ang presyo? Kaya yan, si Ilan Castro, putaran na niyang wala siyang pakinabang dyan. Ang may tunay na may pakinabang, ang OFW, Sima, $36 billion a year ang pinapasok sa Pilipinas. Ikaw, Castro. Alam nitong si Sir kung ano ang naiaambag ng mga OFW sa ekonomiya ng Pilipinas, ha? Kaya yung mga OFW, galit na galit ho sila ngayong mga panahon na to dito sa administrasyon na to kasi alam ho nila yung value nila at hindi pinapahalagahan nitong administrasyon na to. Yun ang problema natin dito. Ha? Kaya para sa mga OFW, kailangan ho namin ngayon ang tulong nyo. Kayo ho yung kumbaga, isa ho kayo sa mga key player dito sa papalapit na eleksyon. Kasi yung mga sinasabi nyo, yung mga post nyo, ano ho yan, kumbaga, merong karga yan. Hindi naman porket OFW kayo, nag-post kayo, walang ano yan, walang bigat yan. Hindi ho ganun. Kayong mga OFW, isa ho kayo sa mga pinakikinggan, isa ho kayo sa mga, kumbaga, sinusubaybayan pagka panahon ng kampanya. Isa ho kayo sa mga magdidikta kung sino yung mga mananalo at matatalong mga kandidato. Kaya para sa mga taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga OFW at talagang gusto nyong maibalik yung estado ng ating bansa nung panahon ni Tatay Digong. Siyempre, diyan lang ho tayo sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Diyan ho sigurado tayo, wala ho tayong talo diyan. Pero, pagka nakalusot ho, yung mga kadil nitong si Bangag na hindi siya gagalawin, kumbaga meron siyang tagapagtanggol sa Senado, yung 12, yung alyansa ng mga mambubudol. Pagka ho kasi nanalo yung mga yon, merong ng deal. Lahat ng kapalpakan ni Marcos Jr., hindi babalikan, hindi pag-uusapan pag natapos na kanyang termino. Ganun ho yun, hanggang 20, yung mga bababa sa 2028. Kasi bababa pa lang itong mga mahahalal ngayon pagka magtatatlong taon na si VP Sara, kung di ho tayo nagkakamali. Pagka magmi-midterm si VP, doon naman ho bababa itong mga kandidato na to. 6 na taon gitna 2 taon na si VP, kung sakaling maging presidente siya, doon pa lang bababa itong mga walang yang alyansa ng mga mambubudol na to. Kaya kung sakali, talagang kung sino man ang magtangka na imbestigahan yan, kung nandyan yung mga senador na yan, nako, lahat ng kapalpakan at kalokohang ginawa ni Marcos Jr. sa kanyang termino, mapapalagpas na naman. Hindi ho pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi hindi naman milyon pinag-uusapan natin dito Bilyon ang pinag-uusapan. Daang bilyon ang pinag-uusapan. Yung mga pondo na dapat sana nagamit sa loob ng 6 na taon para makapaghatid ng mga panibagong proyekto na talagang kapakipakinabang sa ating bansa. Napunta ho sa ayuda. Dapat naman na mapunta sa infrastruktura para maibsa ng traffic sa EDSA, napunta ho sa ayuda ni Tamba. Yan ho ang iniiwasan nila. Kumbaga yung pagkaka-impeach dito kay VP Sara, bonus na lang ho yun Pero talaga ang deal ho dyan, wag pakialaman ng mga Marcos kung sakaling manalo sila dito sa 2025 midterm election. Kaya naman, straight vote ho tayo. Team suka ho tayo, mga kababayan. Na congressman, pati yung Claire Castro na attorney, ano ba pinapasok niya dyan? Yung puro lang naman siya yaw-yaw sa pabubulaanan na sinasabi ni Digong. Pero ang 26 tons, alam mo ba, sir, ikaklaro natin ang 26 tons, alam mo, ang 1 ton, 1,000 kilo yan. Ang 1 ton sa computation, 1,000 kilo. Kaya ang 26 times 1,000, 26,000 kilo. So magkano kapag yun sa ano sa'yo? Doon sa gold. Na gold reserve. Na pinitik nila. Tapos pagpapalusot itong Central Bank, palibhasa, hawak sa liig ng presidente. Kaya wala kayo. Sablay kayo sa amin. Sa Siman, sa totoo lang, sa OFW, lamang pa rin si Digong. Kasi alam ng Siman, alam ng OFW, na si Digong ay magaling na presidente. Ang makukuha lang nila yung mga patulog-tulog, mga standby, na maniniwala sa kanila. Mga patulog-tulog na standby.
Yun daw hong makukuha nitong mga ano na to, alyansa ng mga mambubudol. Sir, maraming salamat to sa pagsasalita nyo, ha, kahit na binura na yung original. At least nakita pa rin natin. Kaya nagawan po natin ng reaction video kasi yung unoriginal nito burado na ho eh. No, hinahanap po natin kaya ito tingnan niyo medyo malabo. Klaro naman eh. Nakapag-standby, walang trabaho, nakapatulog-tulog lang. Yun ang mababayaran nila para maniwala na si Marcos maayos. Pero hindi. Siya ang presidente na pinaka-weak. Tama ang sabi ni Tatay Digong na weak leader. Bukod sa weak leader, lagi kang high sa cocaine. Kalma lang, sir. Ano ba naman yan? Pulburon. Pulburon na sabi niya, pulburon. Baka naubos mo na ang cocaine sa Colombia, ha? Nako! Dito na transport na yan, sigurado. Sir, sa tingin nyo, kapag na-invite si BP Sara Duterte, ano na kaya mangyayari sa bansa natin? Magulo. Bakit? Isa-isa yun ko kung bakit magulo. Ay pwede mag-alsa ang taong bayan dyan. Ito na ba yung sinasabi nga civil war? Ay pwede yun. Pwede yan. Pwede mangyari yan. Kasi ang tao, hindi naman nila manuluko yan. Oh, ngayon tatanungin ko, sino ang the best na president? Si Marcos o si Digong? Digong po. Oo, sa akin si Digong, number 1. Matindi tong si sir. Siya ang ini-interview, nag-init siya eh. Tanong kayo ng tanong, sino? Tingin nyo, sino mas mahusay? O, sino? Digong o... Kasi OFW din ako, sir, yung passport ko 10 years na. Oo. Malaking tulong yung pila ka dito. Ang hirap kumuha ng schedule sa DFA. Oo, pagod mo yung hirap. Gastos mo yung ano mo, effort na gagawin mo. Pupunta ka na sa alauna ng madaling araw para mauna sa pila. Oo. So, ngayon, sa usapan ngayon, ano talaga, yung hayop na Marcos na yan, yung tong bata, kung to, ubod ng yabang yung animal na yan. Matakino. Parehas sila ng choy niya, si Martin, tambalos-los na animal na to eh. Tangina mo, tambalos-los. Ubod ka ng kurakot, sa totoo lang. Yung concurrent resolution number 10, sino ang pumirma dyan? Lacson. Na true certification. Babad. Babad dito si sir, babad siya sa sa politika. Magaling. Ito kaya ako binura ngayon, naiintindihan ko na kung bakit di na natin makita tong original na nitong video na to. Talaga ko pa lang binalagbag ni sir itong mga itong mga Marcos na to. Wala nang justification. Wala. Lang, ano? True Certificate certification. lang, na nagastos na. Oo. Wala nang kung saan ginamit. Pero ang totoo, di si Romualdez ang pinakakurakot sa barat ng lupa. Ang daming mansig yan, bilyon-bilyon. Saan galing yan? Magkano lang ang sweldo ng congressman? Sabihin natin, may 200,000. Wala pa siguro. Kaya ang tao kaya ang mga politiko gusto magkaroon ng party list. Kasi ang budget, napakalaki. Subukan mo, walang congressman, walang ordinaryong yung tao lang, senador lang. Kasi pag senador, 24 lang. Ang congressman, higit 300 dyan. Yung 300, gagamitan natin ng calculator ha, para batas ha. Ang 305 na congressman, Ito guys, nag-budget lang, ito ha, ng 100 million. Oh, 100 million na budget. Times mo sa 306. billion. Ilan, sir? 369 billion. 30 billion, 600 million. Oh, 30 billion, 600 million. baka bilyon na sako ng bigas o trilyon para sako ng bigas ang magpapamili mo. Kung wala Ayun na nga mga kababayan, grabe, ang laki ng figure na lumalabas dito sa pagko-compute nitong si Sir. Ha? Ibang klase ho talaga, talagang sinampulan pa ho tayo ng malupitang computation kung gaano kalaki yung mga nakukurakot sa ating bansa. Dito sa bahagi ng video natin na to, syempre, alangan naman, kada Lunes ho talaga, automatic na yan, ika nga, ang pag-iepal nitong si Ortega, yung pagiging KSP niya, hindi natin malaman kung anong nangyari dito sa mama na to. Para dun sa mga taga La Union dyan, mag-comment nga ako kayo sa baba kung anong klaseng congressman to. Dati nagpa-comment tayo, ano daw to mga Ortega na to, mga inutil eh. Mga inutil daw ito sa La Union. Hindi ako nagsabi yung mga
Di umanong taga mga kababayan na nagko-comment sa baba. Yung mga pamilya na yan, sila lang mayaman sa lugar namin. Wala naman kami na... Kawawa La Union sa mga yan. Sinasabi nila, hindi ako yung mga nagko-comment, binabasa ko lang, Ortega. Ito, pakinggan natin itong mga kababayan. Pisano natin itong mga kababayan. Also with the minority, alam naman po natin. And to answer your question, matagal na pong ginagawa ng Pangulong Bongbong Marcos yan, even when he was campaigning for Vice President, pati nung tumatakbo siyang presidente hanggang ngayon, talagang sa mga vlogs niya may mga fact-checking siya na ginagawa. Halos every 2 days siya nagvo-vlog dati. May fact-checking na pong ganyan. And yun nga, very clear po yung stand natin kasi we are all potential victims of fake news, not only as politicians, public servants. Si Kong Geraldine, I'm sure meron din yan. Ako, ang dami. Pero ang maganda po is aware naman po yung tao talaga eh. Minsan gusto lang ng tao na may nakikita, gusto lang may tao na napapanood. Pero alam po nila mag-discern kung ano po yung fake news saka yung katotohanan. So again, on the side of sa katotohanan, kailangan po mas maging mapanuri po tayo sa mga nakikita natin online. Nandun naman po karamihan ng fake news eh. Kasi sa ground, hindi fake news ang tawag doon. Chismis. So yung sinasabi ni Sir, yung nagsasalita kanina, chismis ba yun? Fake news ba yun o chismis? Yun ang tawag doon, realidad. At yun ang pinakamasakit panampal dito sa mga walang yang politikong kagaya nitong si Ortega. So maraming forms po ang fake news. Kailangan lang po talaga tignan nating maigi and i-continue yung kampanya na to. I think the campaign should also start in the grassroots level, kahit na mga bata pa, kasi kahit grade school level, kahit sa school level, sa government, sa offices, it should start there already as early as yung brainwashing sa mga kabataang nasa eskwelahan, talagang kailangan na nitong si Ortega, no? Brainwashing. As early as siguro grassroots, grade school level. Kasi nagiging nagiging issue, nagkakaroon ng issues of mental health, bullying, yung mga ganyan. And no one is safe from fake news. Lahat tayo ay magiging potential victim yan. Yun lang po. May I add, fake news doesn't only affect us politicians. Baka kalain nyo kami lang ang umaangal o nabibiktima ng fake news. It affects all Filipinos. Women, especially mga minors, the youth, the future generation. Isipin nyo yung proseso ng pinagdadaanan ng fake news. It is created, we call it malinformation, with a malicious intent to distort reality, to distort the truth. If you raise a generation that believes a lie, a falsehood, how can you create a stable future for our country? Yun ang problema, Geraldine Roman. Paano yung pinaniniwalaan nyo, yung lie para sa inyo, yun pala ang katotohanan para sa nakararami, para sa mga ordinaryong Pilipino. Paano yung katotohanan na yung mga congressman na nakaupo ngayong 19 Congress, merong mga Rolex, merong mga artista van, merong mga Cadillac Escalade, merong mga Patek Philippe, paano kung yun ang katotohanan at nakikita ng ating mga kababayan sa social media, sa pamumuhay nitong mga politiko na to, at ngayon, sinasabi nyo, pagpapakalat ito ng fake news, disinformation, o kung ano pa man, paninira sa mga politiko na to. Paano nyo tatanggapin kung yung mga kumakalat na yun, yun naman talaga ang totoong nangyayari. At yun ang nakikita ng ating mga kababayan sa mga politikong kagaya nyo. Kayo nga dati, mukha lang kayong hindi ko naman sa inaano yung mga nagpaparlor, marangal na trabaho yan. Mas marangal ang trabaho nyo kaysa kay Geraldine Roman. Dito kay Gerald. Mas marangal ang trabaho ng mga nagpa-parlor kaysa dito kay Gerald. Tandaan nyo yan mga kababayan, yung mga nasa parlor, yung mga nagkukulot. Nako, mas saludo ako sa inyo. Yung mga kababayan nating mga lakambini, yung mga, di ba, yung mga sirena. Mas saludo ako sa inyo. Mas malaki ang pagrespeto ko sa inyo kaysa dito kay Gerald. So, importante. Wala akong prinsipyo yan. Walang yayang mama na yan. Dito ang Na-misgender. Ano ba yan? Babae, lalaki? Hindi siya na, ha?
Doon lang, kasi ako, alam ko lang, babae, lalaki, doon lang. Pero pasensya na ako. Pero rinirespeto ko pa rin. Pero yung paniniwala ko, ganun lang. Pero rinirespeto ko, kung ganyan ho talaga kayo, nung magagawa natin, ganun ho talaga ang buhay, ika nga. Pero rinirespeto ko. Pero pagdating dito kay Geraldine Roman, ibang usapan ho yan. Critical thinking. Si President Bongbong Marcos is a padre de familia. I'm sure, of course, his children are grown up. I guess he must have taught them already, sina Kong Sandra, to practice critical thinking, maging mapanuri. So dito po sa TRICOM, we're investigating, and I've listened, and actually I'm participating in the committee hearings. Kaya ang aking minungkahi sa nakaraang komite is the creation of a council among peers. Imagine this council. Meron tayong association and groups of content creators. Siyempre, may registry dyan, yung matitino. Meron tayong mga digital advertisers. Meron tayong mga PR firms. Lahat ng stakeholders, of course, dapat may representation ng DICT. Meron din NBI, kasi kailangan may konting ngipin, ano? Meron tayong representatives from the different social media platforms, like Facebook, Instagram, X, what have you. And then this group will come up with their own code of ethics and standards. That has to be followed. Ito rin ang magiging tampulan ng mga magrereklamo na nabibiktima ng fake news. Tapos... Hindi, mali yan. Kahit anong sabihin mo, Gerald, mali ang gusto nyong mangyari na yan. Ang social media ay parang umpukan sa kanto yan. Parang kwentuhan niya ng mga magkakabarkada. Parang usapan niya sa kanto na kung saan napakaraming niron at nakikisangkot sa kung ano man pinag-uusapan. Kumbaga ano talaga yan, kaya nga pagka ginawa ho nila yan, talagang masisiil yung ating freedom of expression. Kumbaga bago ka makapag-express sa social media, dapat accredited ka muna doon sa gustong gawing body nitong si Gerald at nitong si Ortega. Kailangan nyo muna kailangan nyo muna mapasama, magrehistro, magpasailalim doon sa mga naratibo nila. So hindi na magiging social media, para na ho tayong GMA, para na ho tayong ABS. Pati yung mga kumukonsumo, kailangan din magpunta doon kasi pagka natripan mo, ikaw naman siyempre sasagot ka . Di ba? Ganyan sa social media, sagutan yan. Kumbaga, patindihan ng mga punto de vista. Ganun ho yun . Kunyari ako, di ako vlogger. Napanood ko tong content na to. Binabanatan tong si Tatay Digong. Talagang Duterte Dayahan supporter ako. Ngayon, bumira ako sa social media. Pinagmumura ko tong mga bumabanat kay Tatay Digong. So, ano na ho yun? Mananagot na ho ako dito sa ahensya o grupong binuo nitong mga walang yang congressman na to. Gayun, hindi naman ako full-time vlogger. Hindi ho talaga pwedeng mangyari yung mga gustong maipatupad nitong mga walang yang congressman. They will fact-check. Do they have the technical means? Yes, I've interviewed journalists and content creators and AI groups nga pa rin, kasama dyan sa council na yan. They have the technical means to find out within 48 hours if a piece of content is true or false. Now, ano gagawin natin once found to be false or if a flag ngayon ito? And by law, we will require the social media platforms to flag these pieces of news or content as fake. Para at least alam ng taong bayan. Nakikita nyo minsan doon sa FB, merong parang annotation, ito ay hindi makatotohanan o kulang, hindi balansadong piece of information. So, the key is self-regulation. Because alam niyo yan, bilang media practitioners, the right to freedom of expression is sacred. It is something constitutional. So when we legislate, we always try to find the least restrictive means para wala tayong conflict. Dahil syempre, naniniwala tayo na pag merong kodigo, code of standards, code of ethics, nasusundan, binibigyan ng konting ipin ng isang grupo na hindi naman government-controlled, ay maging effective yung pamamaraan nito para labanan ang fake news. So, yan po ay inihain ko sa nakaraang committee hearing. Pero patuloy pa rin kami. We want a more complete picture. Sana yung ibang kumbidado na mag-attend sa aming committee will set aside their, I don't know what to call it, paranoia,
and join our committee para mapakinggan sila. Maganda kasi yung tinatakbo nung TRICOM kasi nga sabi kong anong statement. Maganda daw. Maganda yung tinatakbo ng TRICOM, ha? Yung lumalabas yung mga kabubuhan ng mga congressman. Maganda daw ho, di sa'yo. Ko before na nung nabigay sa kapangyarihan itong sa mga tao tong social media, para kang meron kang something na so powerful na, pero nung nagawa ito, parang wala siyang code of ethics nga talaga. Mali. Hindi nyo talaga naiintindihan ng social media. Kahit gaano pa ka-powerful ang social media, kung puro basura linalabas mo, walang manunood. Ngayon, pagka merong content na nagba-viral, pinapanood, ang daming nakikisangkot sa pinag-uusapan. Magtanong-tanong na ho kayo, mag-isip-isip na ho kayo. Bago nyo gipitin yung mga nagsasalita, tanongin nyo yung mga sarili nyo. Nasa tamang side ba ako ng kasaysayan dito sa isa na to? Nasa tama ba ako dito sa issue na to? Tama ba ang mga pinagtatanggol ko dito sa isa na to? Yun ho muna. Bago nyo banatan yung mga vlogger, bago nyo banatan ng kung sino pa man, siyasatin nyo ho muna yung sitwasyon. Huwag ho kayong bira ng bira kagaya ng ginagawa nitong mga walang yung congressman na to. Imbis na pakinggan yung mga vlogger, imbis na kumbaga abutin nila kung bakit ang daming nanonood dito sa particular na na to, political vlogger. Bakit kaya pinagkakagulan? Bakit kaya pagka nag-upload, automatic napakarami nagko-comment OFW, ang dami nagko-comment sa ating mga kababayan. Bakit di ko kaya ganun mag-isip itong mga politikong kagaya ni Ortega? Like na pag hindi mo naman sasabihin ng harap-harapan yung mga masasama sa sasabihin ko sa harap mo, Ortega, bakit nag-hate ka? Tawag ka mag-hate. Irresponsableng sinasabi. O kaya sasabihin ko, unahan na kita, sasabihin ko sa'yo, fake. You're fake. Fake you. You fake. Fake ka. Fake you. Yan. Fake you. Yan. Baka sabihin niya, o kaya fake news. Pero karamihan naman po nga, trolls sila. O kaya mga hired mercenaries. Kaya nga nakakalungkot nga. Anong hard mercenaries? Ano ka ba? Anong hard mercenaries? Diyan kayo magagaling, mag-aakusa, pero pagka hiningan ng ebidensya, yun, take loop. Nananahimik ko itong mga walang yang to pagka hinihingan na ng ebidensya. Kasi itong mga taong to, employment din ang hinahabol nila . Kailangan nila ng pera, kailangan nila ng trabaho, pero they're doing it in such a way na napaka-irresponsible na it's getting out of hand. Not only towards politicians, public servants. Ginagamit din po ito. Halimbawa, may kaaway yung isang estudyante. Hindi kailangan ito Diretsuhin ko na kayo Yung mga malalakas mag-views dyan, alam nyo sinasabi ko. Konti lang naman ako Nandyan yung mga malalakas mag-views. Huwag na ako tanungin nyo. Tanungin nyo yung mga kasama natin dito. Kung kailangan nila yung padulas, pakimkim nitong mga politiko na to. Tanungin nyo sila. Para baka sabi, grabe naman. Sa atin naman kasi hindi naman kasi lahat na mo-monetize. Yung iba nag-yellow icon. Pagka nag-yellow icon yan, ibig sabihin, hindi ho yan approve sa ibang mga advertiser. Kumbaga, ilang mga advertiser lang ang pwedeng mag-commercial sa mga video mo. And atin laging merong yellow icon I-fake news siya, ibubully siya, cyberbullying, ito-troll siya ng mga kaaway niya to the point na ayaw nang pumasok ng bata. So talagang socio-cultural po yung problema natin na to hindi lang po sa politika. Kaya nga nakakalungkot na ganito na po yung napuntahan. Tapos parang ang saya-saya pa ng mga ganitong tao sa ginagawa nila. Kaya sobrang nakakalungkot na it's not the real, hindi yung totoong sarili nila yung pinapakita nila dito Kumbaga nakamaskara kasi sila sa social media. So, yung mga trolls, yung mga masasamang intention, mga fake news kayo. Fake you. Nagpapakawiti siya Tipong nagpapakakul. Mahilig magpakul. Mahilig ka bang magpakul, Ortega? Nantoka. Comment na, yung mga taga-La Union, sigurin na to si Ortega. Yun na nga Tama si Paolo.
It is precisely ang kakulangan ng mga patakaran na sinasamantala nitong mga trolls. So, sinasamantala nila yung anonymity para sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin. And usually, binabayaran sila. They're paid to say things that are false and unfair. They target, hindi lang kami mga politiko, businessmen. Di ba hindi nakikita? Minsan si Doc Willie Ong, bigla na lang through AI, nagbebenta siya kung ano-anong mga products. Yun, nabulin yung mga yun. Mali. Si Doc Willie, yung mga pinipake na ano, na mga sikat na personalidad sa social media at ginagamitan ng AI, pwede naman lang habulin. Saka yung mga produkto nila, di ba? Madali lang naman yun eh. Ang bilis lang naman madibang, di ba? Magla-live si Doc Willie. Oh, mga kababayan, hindi ako nag-aano nito ha. Di ko to binibenta. Yung mga nagpapakalat sa social media, wag ko kayong bumili, mapanganib po yan sa katawan. Tapos ako usapan. Mabilis i-debunk. Eh, yung mga Cadillac, mga Rolex, mga, di ba? Yun, mahirap i-debunk yun. Mga artista ban, mga Lamborghini, di ba? Mga Ferrari. Yun, mahirap i-debunk yun. Mga Rolex, mga Richard Mille, di ba? Hindi madidebunk yun eh. Pero yung mga peking sinasabi niya dun sa mga ginagamit yung mga sikat na mga vlogger, yung mga doktor o yung mga, di ba? O, ito, hindi, huwag yung bilhin to. Hindi totoo to. Hindi ho ako yan. O, tapos ang usapan. Eh kayo, anong gagawin nyo? Yun. Ipatawag ang mga vlogger. Yun ang problema natin dyan. Si Doc Alvin, halatang nagpa-follow ako ng mga reels, no? Pati rin si Dr. Vicky Bello, kahit hindi niya produkto binibenta. So, there are economic repercussions. Maapektado rin, sabi ko nga, yung mga kabataan, ano? So, yun ang gusto. Ang dami ho talagang tangang congressman, no? Ito si Gerald, masyadong ano ho, itong si Kuyang Gerald. Ito namin sa TRICOM, maghanap ng patakaran, and hopefully, it will come from the practitioners themselves, the stakeholders themselves. Doon tayo papasok with the registry of content creators. Pag may registry ka, kung meron kang several accounts, i-register mo yan. Pangatawanan mo, bigyan mo ng pangalan. O kahit meron kang nomdo. Ang tanga nito si Gerald din naman. I-register daw yung mga social media account natin. Pambihira talaga, oh. O yan, pagka ikaw magkokomento, i-register mo lahat yan. Pagka may page ka, lahat i-register nyo. Para pagka meron kayong maling ginawa, naku, pagka medyo napakita nyo yung mga halahas, yung the way na magsalita itong si Ortega, medyo napunan nyo ng konti, mabilis kayong balikan. Plume, o yung pseudonym, dapat registered. Para hindi naman yung Diyos ko Lord, parang wild, wild west ang ating social media. You know, malungkot. Pagka ginawa na yan sa ibang bansa, baka maniwala pa ako. Geraldine, Brother Gerald, ha? Pagka ginawa na yan sa ibang bansa, sa kanya lang ho, ha? Hindi ko disrespect yung organisasyon o yung mga kinakapaloobang grupo nitong si Gerald. Sa inyo, malaki pagrespeto ko sa inyo. Pero sana naman, ha, malaki respeto ko yung mga nagtatrabaho sa parlor, yung mga nagme-makeup artist, yung mga lakambini, mga kababayan nating sirena, saludo ho ako sa inyo sa kasipagan nyo. Kahit dito sa PH Update, marami ho tayong subscriber na ka-asosasyon ng mga yan eh. Diba? Rinirespeto ko ho kayo, maliban dito kay Gerald, kay kay Brother Gerald. Kung tatawag, ma'am mo mukha mo. Pisi ka, congresswoman? Hindi, Gerald ka, Brad. Kung Paolo, ang ganda-ganda sana ng purpose ng social media. Marami natutulungan. It links people. Nagiging venue pa ito para maiparating sa aming mga public servants ang pangangailangan ng taong bayan. Mga reklamo which are valid. Pero dapat, kung magre-reklamo ka, yung fair naman. Backed by facts, may supporting evidence, at hindi naman irresponsable, no? So, ito po ang pakay namin, magkaroon tayo ng mga patakaran.
Dagdagan ko lang, ikli na lang. Parang sabi ko nga before nung Susundot pa tong si Ortega. Susundot pa ng isang fake news siguro. Fake you. may Okay. caucus ng mga members ng TRICOM na it's the same thing with the SIM Registration Act. Siguro kailangan meron na rin tayong social media registration para maiwasan natin yung mga ganito. Pero syempre pag-aaralan naman po 'yan. We are treading a very thin line. Kailangan po ng consultations lalo with stakeholders kung paano po natin i-handle to kasi it's getting bigger and bigger na parang nagiging ano na po siya nagiging ang tawag dito, nagiging sakit na po. Oh, nagiging sakit, nagiging salot na. So 'di ba, it's better to be real, it's better to be genuine, it's better to be you rather than the fake you. So Ayun, nagpapakawiti ho siya nagpapakakomedyan. Nako, hindi lahat ng komedyan nakakatawa ha. Karamihan sa mga yan nako, ikaw Ortega, gusto mo pa talagang dumagdag. Hindi ikaw yan, wag mong ipagpilitan. Nakadalawa ka na. Nakadalawang press con ka na pinagpipilitan mong komedyan ka. Tigilan mo yan, baka... ako lang to, yeah. Tama, 'di ba? Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Sa mga hindi pa ho nakasubscribe, meron ho tayong pabonus. Kung sakaling mag-subscribe ho kayo, makapipili ho tayo na mapagbibigyan natin itong Rodriguez 56 Senator. Yung ibang mga cup ho natin, sana sa mga susunod na araw dumating na rin ho yung mga sa ibang mga kandidatong sinusuportahan natin para maisuot ho natin sa ating mga ginagawang reaction video dito sa PH Update. Sana dumating na. Pero ito, nauna na ho itong si kay Atty. Vic Rodriguez, kaya talagang itong binababaran natin sana pinagsasalit-salitan natin. Kaso wala pa yung iba Tayin lang ho natin, pagka napasobra yon, baka mamigay din ho tayo. Maraming salamat po mga kababayan, mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.